Salamat sa Diyos sa linggo na ito, the 20th Sunday of Ordinary Time. We have medyo mahirap yung ating ebanghelyo ngayon, no? It is division. The word we will use today is the word fire, apoy. We will talk about three things. Yung apoy, the passion of Christ. Passion, apoy. No? Apoy, number one. Ang apoy, kailangan ng oxygen. Di ba? Kung walang oxygen, hindi mag-aapoy eh. Kahit na kailangan maghalo, no? Yung hangin, yung espiritu ng Diyos. We need inspiration. No? Number three, we'll talk about judgment. In the end, we will burn in the fires of hell if we do not decide. To three things. Then we will paalala nyo lang sa atin. Kilala nyo ba kung sino to? Si Santa Clara de Montefalco. So we will talk about her. And then, lastly, I will talk about baptism. Tomorrow is my date of baptism. So please remind me if I forget. So, Santa Clara and tomorrow's baptismal day. So number one, fire. Apoy. Di ba lagi ko sinasabi, yung Sacred Heart of Jesus, may apoy. Nag-aapoy eh. Kasi kung walang apoy, yung dati natin pinag-uusapan, pwede na yan, pwede na yan, pwede na yan. Pag walang apoy, life will be mediocre. Everything is ordinary. Okay na yan, okay na yan. Pwede na yung pasang-awa. Pag pasang-awa, ang buhay natin, pwede na yan. Sige, okay na yan. Makakakyat ka na sa langit. Sige, okay lang. Ang boring ng buhay na pwede na yan. Walang init. Walang init ng pagmamahal. Walang init sa buhay. Ang buhay natin, parang yung susunod. No? So the first one, passion. There is fire. Pag lumamig na, sana manumbalik yung passion. Nang nagliligawan kayo, nako, napakainit. Ngayon, napakalamig. Ano nangyari sa init? Yung bagong lay minister, bagong pare, bagong naglilingkod, bagong trabaho, bagong cellphone, basta bago. Nako, puros passion. Pero pagkatapos, ayoko na mag-serve, ayoko na magpare, ayoko na mag-asawa, nako, ayoko na yan. Diba? Kasi, pwede na yan. Pag pwede na yan, yung 1% na yan, bukas, 99% na yan, pwede na yan. At walang kakwenta-kwenta yung buhay natin. Paano natin panunumbalikin yung passion, yung apoy na yan? That is what the second reading is all about. So, passion, the first fire. The second fire, similar to the passion, kailangan natin ng espiritu. Fire will not be fire without oxygen, without the Spirit. We need the Spirit. Just like passion, pareho lang naman actually, we will just, for the sake of examples, walang kabuhay-buhay. Buhay ka pa, wala kang espiritu. Patulog-tulog lang, nako, sa misa, tulog lang, di ba? Walang ka-espiritu, walang kabuhay-buhay, walang kagana-ganang babuhay. Buhay na, pero patay na, kasi wala ang espiritu ng Diyos. Ano kayang espiritu ang namumutawi? Kung hindi ang espiritu ng Diyos. Anong klaseng espiritu nandiyan dyan? Which we will talk about, no, in the next one. No? So we need the Spirit, we need oxygen, we need the Spirit of life in order for the fire to be burning, in order for that passion to burn. The third one is judgment. Kaya apoy, di ba? Apoy. Di ba? Ang apoy ginagamit, patayin yung madumi, buhayin yung malinis. Di ba? Sa ginto, para mawala yung impurities. Yung ginagamit natin sa pampalinis. Kaya nga sabi, 3 against 2. Mag-aaway tayo sa pamilya eh. Yun ang mahirap eh. You think I have come to bring peace? No. Magkaalaman na. Sino ba para sa akin? Sino bang para sa hindi sa akin? Sino ba talaga? No? Dahil it will cause division. It is not cheap. Masakit
mag-divide eh. Sino ba talaga ang para sa Diyos? Sino ba ang para sa kadiliman? Magkaliwanagan nga tayo. Sino nasa liwanag, sino nasa dilim? And it will be very difficult. Kaya nga si Jeremiah, sa unang pagbasa, no, pinugutan ng ulo at tinapon sa balon. Kasi he was speaking against the government. He was speaking about the king. Pag magsalita ka ng katotohanan, labang sa kapangyarihan, ano mangyayari sa'yo? No? Patay. Papatayin ka para ang katotohanan ay manatiling no power. No? It is not cheap. It is not cheap. So it is very, very important. No? We have to make a stand. We have to make a stand. Talaga ba para ako dito o para dito? Sino ba talaga ang aking pinaglalaban? Kadiliman o kaliwanagan? It is not cheap. So, 3 verses 2, para magkaalaman. Kasi sa katapusan, we will go to heaven or to hell. We have to decide now with the decisions we make. Again, when we see, how in the world can we see? How in the world can we see the hand of God? We pray, Lord, that we may see your hand. But how in the world, paano natin makikita ang kamay ng Diyos? Pag tayo nakakasa kadiliman, babalik tayo sa kumpisal, balik loob. Pag nasa loob, nasa liwanag, nasa loob ng puso ni Jesus. Pag nasa loob ng puso ni Jesus, nakikita natin ang kamay ng Diyos. Pag nasa kadiliman, paano ko makikita ang kamay ng Diyos? Nasa dilim nga eh. Anong saysay ng komunyon? Anong saysay ng pagdadasal kung nasa kadiliman? Kaya napakahalaga ng balik loob. Balik loob. Nagkomunyon pa, pero nasa kadiliman. Kaya, mahal na ko kung kumpisal. Pag ako nasa kumpisalan at ako'y nasa kadiliman, ang sasabihin ko sa iyo, liwanag o dilim? Kasi nasa kadiliman eh. Kaya sinusubukan ko, every time I go to confession, pag maaga ako makumpisal, nandun na maaga, kasi bagong kumpisal. Pag nagkumpisal ako, 1 minute na lang, kasi marami akong kasalanan. No, I'm just joking. Pero kailangan ko, may lagi pumupunta magka-counseling. Father, pa-counsel. Bago ka mag-counseling, kahit na i-counsel kita, kung nasa kadiliman ka, makikita mo bang kamay ng Diyos? Pag ikaw nasa kadiliman, how in the world would you see the hand of God? How will in the world can you see the light kung nasa kadiliman? Anong saysay ng counseling? Lord, pahingi ng tulong. Nasa kadiliman ka nga eh. Paano makikita ang kamay ng Diyos? Kaya, magbalik loob. Hindi ba? What you see, what you watch, what you hear is what will come out. Kung buong araw, nasa television ka lang, buong araw, nasa TikTok ka lang, buong araw, ikaw ay nasa Netflix, buong araw, puros ang pinapanood mo, porn, buong araw, what you see is what will go inside. Siyempre, ano mangyayari? How will you see the hand of God kung araw-araw nasa Facebook ka? Araw-araw wala ka nang ginawang, ano mangyayari sa'yo? Kung what you see, what you hear, araw-araw, puros marites. Siyempre naman, paano natin makikita ang liwanag ng Panginoon pinapakita sa akin kung puros marites? What you see, what you hear, what you do, will all depend on that. Kaya, it is up to us. It is up to us. We will decide. We will decide. Again, the passion, para munong balik to get out of our comfort zone. Hindi po pwede na yan. Pasang-awa. Sige, para makapasa lang. Okay lang. The passion. The Spirit. Inspired. Let us be inspired. Napakaganda ng inspirasyon. To draw the works of art, to be able to speak because of the inspiration. Pag walang inspirasyon, walang kabuhay-buhay. Lord, kunin mo na lang ako kung walang kabuhay-buhay. Kung wala kang dahilan, bakit ako bumangon ngayon? Walang inspirasyon. Kawawa naman. Judgment
we will be judged at the end of time. We have to decide now. Make that decision. So we thank God today for the reminders today because of the gospel. I will introduce to you Santa Clara de Montefalco. We talk about judgment. Nakita nyo yung timbangan. Tinimbang ka, ngunit kulang ka. Hala, hindi ka makakapasok sa langit kasi timbang mo kulang, di ba? Humingi tayo ng tulong kay sa Santa Clara de Montefalco. Kilala niyo ba si Santa Clara? Ako hindi masyado eh. Hindi masyado. Kaya i-google nyo. Siya'y Agustinian. Alam naman natin, mga Agustinians ngayon dahil kay Pope Leo, di ba? Agustino. Kaya malakas ang mga Agustinians ngayon. No? Agustinian sister siya. Siya'y patron ng merong sa puso. Di ba? Ako yun eh. Meron akong heart problem eh. No? Kaya dapat pala kay Santa Clara tayo. No? Humingi ng tulong. At kung makikita nyo, sa kanyang puso, merong krus. May nakatusok na krus. She is known for the passion of Christ. The instruments of passion. Iba-iba yung hawak niya eh. Minsan yung hawak niya yung sibat, yung pako, yung martilyo. So, because she is known for the passion of Christ. Yung instruments of passion nung siya ipako sa krus. Kaya, we ask for help, especially para sa mga may sakit sa puso. Isama na natin dun yung mga heartbroken. No? Isama na rin natin yung mga sawi sa pag-ibig. Di ba? Pero huwag kayo matakot sa mga sawi sa pag-ibig kasi ang pagmamahal ng Diyos ang pinakamahalaga. Ma-heartbroken ka na sa lahat, huwag lang sa pagmamahal ng Diyos. Amen? Mawala na lahat ng pagmamahal, wag lang iyan. Di ba? Pag yan mawala, yan ang katakutan. Di ba? Siya'y patron ng Pasay. Sino ba mga taga-Pasay? Di ba? Kaya pala, ikaw nga magsalita dito. Salamat. Bukas, aking baptismal day. I keep harping on this because I want you to know your date of baptism. Sino lang nakakaalam ng kanilang araw ng binyag? Araw ng binyag, pakitaas ang kamay. Sige. Sana alamin natin yung araw ng binyag eh. Kaya nga, again, in the beginning of the gospel, I have come not to bring peace, but division. I wish, yung the fire of baptism, akala natin, I will just reiterate because of that beautiful line. It says, there is a baptism with which I must be baptized. How I wish it is accomplished. Baptism, naglilinis eh. Magpapalinis ba tayo o hindi? Magiging tapat ba tayo sa pangako sa binyag o hindi? Remember, when we renew our baptismal promises, do you reject Satan? Do you believe in the Father, Son, Holy Spirit? We must decide. The baptism will purify us. We help God. Again, I always say, birthday, buhay. Baptismal day, buhay na walang hanggan. Dahil sa birthday, anak tayo ng ating mga magulang. Sa binyag, tayo ay anak ng Diyos. Sa birthday, tayo citizen ng lupang ibabaw. Sa araw ng ating binyag, citizen of heaven. We celebrate this or we celebrate this? Ang laking diferensya nito at saka nito. We celebrate both. Pero sana makita natin ito. At isabuhay natin ito. Anak yata ako ng Diyos. Citizen yata ako ng langit. Ako pinangakuan ng buhay na walang hanggan dahil sa binyag. That is why I will reiterate, bukas, magpapalugaw ako. Ang laman, chicharon bulaklak. Baka umiksi yung buhay no. But sabi ko, we will have lugaw, pero yung sangkap, no, dadamihan natin ng konti, no. Lalagyan natin mas maraming patis. We will have, yung nakakaalam ng kanilang baptismal day, yung lugaw nyo, special. Dito kayo upo, ha? Dito, tsaka dito. Yung nakakaalam ng baptismal day. Yung hindi nakakaalam ng baptismal day, doon kayo sa labas.
Hindi, sa labas meaning the outer pew. Yan, dyan ka upo. Bukas, makikiusap ako sa mga usher, dyan upo yung mga hindi alam ng baptismal day. In order for you to emphasize, please know the date of baptism. Please know your date of baptism and celebrate it. Anak yata ako ng Diyos. Anak na ng Diyos yan. Binabaliwala mo yan, anak ng Diyos yan. May pananagutan tayo. So we thank God for this. We celebrate it and we thank God for this wonderful gift of baptism. Let us not take it for granted. Let us live out the baptismal, the permanent tatak, the indelible baptismal mark given to each and every one of us. Para kang tinatatakan ng baka, di ba? Akin ka. I belong to you. That is our indelible, hindi mabubura na identity bilang anak ng Diyos, citizen ng langit, at binigyan ng buhay na walang hanggan. Everything is temporary. Yung buhay na binigay ng birthday, temporary lang yan. Yung kaalaman, yung yaman, yung ganda, lahat yan temporary. Ang mananatili, yung baptismal identity na binigay sa atin. That is why I cannot but overemphasize, please celebrate your date of baptism. But how will I know? I don't even know my baptismal day. How will I celebrate? Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, hindi ko na makita eh. Naku, daming dahilan. Kasi ayaw naman ipagdiwang ang baptismal day. Birthday lang. Okay na ako sa birthday. Bahala ka. Bahala ka sa buhay mo. But we thank God for this date of baptism. It is our identity. We become Catholics. We become anak ng Diyos. Citizens of heaven with the promise of eternal life. What a beautiful grace. What a beautiful gift of baptism. Kaya nga, I have come. I wish this baptism is here. Magkaliwanagan na. And let us allow the waters of baptism to purify us. Amen.